Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 pinatay na pulis, hindi responders, kundi kasama sa bar ng suspect na kapwa pulis. Pagsadsad ng tanker sa Marine Protected Area sa Surigao del Norte, iniimbestigahan na ng Coast Guard. Pagdinig sa flood control scam, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee sa Enero 19. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nilinaw ng Police Regional Office Negros Island Region o PRO-NIR na hindi mga rumespondeng polis, kundi mga kasama ng namaril na polis na si Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon Jr. sa isang bar sa Sibulan, Negros Oriental, ang 3 polis na kanyang pinatay noong Biyernes, Enero 9. Sa CCTV footage na kuha sa loob ng SAB Resto Bar, makikitang magkakasama ang 4 na pulis kabilang ang kanilang hepe na si Police Captain Jose Edrohil Simafranca na tila nagiinuman at nakikisalamuha sa isang babae. Nagsimula umano ang gulo ng magalit si Saicon matapos umupo ang babae sa tabi ng ibang pulis. Dahil dito binaril ni Saicon ang babae, lumayo sandali at bumalik upang barilin muli sa ulo na ikinamatay nito. Makikita rin sa CCTV na sinundan ng 3 pulis si Saicon palabas ng bar at sabay-sabay silang sumakay sa isang sasakyan. Doon umano pinaslang ni Saicon ang 3 pulis bago tumakas at kalaunan ay sumuko sa pulisya sa Tanay City. Napag-alaman din sa investigasyon na may 2 pang pulis na nasa labas ng bar nang mangyari ang krimen. Ayon sa PRO-NIR, isinailalim na sila sa restrictive custody. Naglunsad ng masusing investigasyon ng mga otoridad matapos sumadsad ang Philippine flag motor tanker MT Cheng Xiang Feng 168 sa baybayin ng Barangay Poblasyon 1, Burgos, Surigao del Norte noong Sabado, Enero 10 na ikinaalarma ng mga residente at mangingisda. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nagkaaberya sa makina ang barko bandang 1:00 ng hapon dahilan upang ito'y tangayin ng malalakas na alon hanggang mapadpad malapit sa Marine Protected Area. Ligtas na nailikas 4:30 na madaling araw ng Enero 11 ang 9 na tripulanteng Pilipino. Kinumpirma ng PCG at PASU na walang oil spill ngunit isa sa ilalim pa sa underwater assessment ang lugar matapos mapatunayang ang angkla ay bumagsak 10 metro mula sa coral area. Inihahanda ang posibleng notice of violation habang nagpapatuloy ang towing at beripikasyon. Nakatakdang ituloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga irregularidad sa flood control projects sa Lunes, January 19, 1 p.m. Ayon kay Senate Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson, muling ipapasabpina ng komite ang mga personalidad na dati nang inimbitahan ngunit hindi dumalo sa mga hearing, kabilang sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DepEd Undersecretary Traigve Olivar, dating Special Envoy to China at businessman na si Maynard Mu, at dating Ako Bicol Representative Zaldico. Posibleng imbitahan din si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung pahihintulutan ng Kamara. Tatalakayin din sa pagdinig ang umano'y pagbawi ng sinumpaang salaysay ng mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara sa mga naunang pagdinig ng komite. Kung mapatunayang totoo ang pag-atras, tiniyak ni Lacson na papatawan sila ng kaparusahan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.